Okay, ano 'tong, DUI at saka DWI. So ito, sa US, ito yung mga acronyms o three-letter acronyms o yung TLA na ginagamit sa mga accidents. May pagka-medical din, mga medical term din ito, pero at the same time ginagamit ito sa mga accidents and emergencies at yung paglapat ng first aid. So yung DUI is driving under the influence of any alcohol or drugs. Halimbawa, nakainom ka or under ka sa influence ng kahit na anong drugs. Yung DWI is driving while intoxicated. So, ito, kung ito ano ka sa alak, intoxicated, under ka sa influence ng alak, intoxicated ka rin ng alak. Ito yung pagsobra na. Kasi pag DUI, yung nataon lang na nakainom ka. Pero pag intoxicated ka, parati ka nang umiinom nun o nagtitake ka na ng kahit na anong drugs. So, yan yung bagong English term na natututunan natin, yung DUI at saka DWI. Nakita lang natin sa Instagram yan. Pinost nung anak ni LeBron James, si Bronny James, no, yung DUI. So, nilabas na nilabas natin yung DUI and then DWI. So, magandang ano natin yan ng English, no? English vocabulary at the same time. Three-letter acronym for accidents and emergencies. So, yun lang po.